Okay. Okay, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa man tamassaka bi sunnati ila yaumil ma'bad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna asbabal liman ihtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah mga kapatid, malapit na natin matapos ang chapter 4 ng Kitabut Tahara. So for your information, ang reference ng ating pag-aaral ay dito kinuha sa aklat na ito. So di ba kita niyo ang kapal? So ito pa lang yung nakuha natin. Oh, ito. Kasi ang book na ito ay andito na yung yung tahara, sala, janaiz, sawm, zakat sa hajj. So syempre ang unang bahagi yung tahara. Ito pa lang nakuha natin sa tahara. Yan. So mantakin ninyo. So ilang taon pa ito bago makuha. Pero ito ay yung nilalaman nito nakuha natin abridge lang, ibig sabihin mga shortcuts. Hindi pa summary, hindi pa binanggit dito yung mga details ng explanation natin kasi hindi nakasaad dito eh. So ako nang nag-input sa ating yung mga dalil, yung mga proof at saka yung mga iba't ibang remarks ng mga scholar. So wala dito yun. Okay? Ito yung mga points lang. Okay? So yun mga kapatid, nakakahiya naman no. Tapos absent lang kayo. Okay? So yun. So sa section 3, section 3 na tayo ng chapter 4 mga kapatid, na kung saan ito pa rin ay may kaugnayan sa najasa. Subalit sa pagkakataon na ito, ang ating pag-aaral ay walang iba kundi ang turuk tathhirun najasa. Ito yung mga pamamaraan ng paglilinis mula sa mga najasa. Okay? So, tandaan natin, tulad lagi ng sinasabi natin, ang Sharia ay napakadetalyado. So, lahat ng bagay tinuturo, maging ang mga kasuluk-sulukan ng issue ay hindi pinapalampas ng Sharia. So, maging yung pamamaraan ng paglilinis ay tinatalakayan ng batas ng Sharia. Kung paano at alinsunod sa sunnah ang mga pamamaraan ng paglilinis. Okay? So, inshallah subhanahu wa ta'ala, ito yung scope ng ating pag-aaral. Naway, inshallah, ay magbigay ng kalinawan sa inyo. At the same time, ay kumbaga kaalaman. Kasi, pag sabi kasi natin paglilinis, naturally o normally, sa atin, basta linisin mo lang yun na. Right? Ito yung basic na, kumbaga, karaniwan, lahat ng masa, lahat ng tao ay alam ang kaparaanan. O pag sinabi niyo, linis, basta ayon lang sa kanyang kaparaanan linisin. Subalit may mga pamantayo, mga specific na o certain na mga issue na naayon sa sunnah ang pamamaraan ng paglilinis ng najasa. Okay? So ito yung ating magiging paksa mga kapatid, yung mga pamaraan ng tinatawag na paglinis ng najasa. Okay? Ninyo? I think nasa group chat natin yung reference ng English naman yun, English version. Ways of removing najasa. Section 3, ways of removing najasa. Now, mga pamamaraan ng pag-alis o pagtanggal o paglinis ng najasa. Okay. Bago ang lahat, pag-usapan natin ang najasa wa ahkamuha. Okay, na kung saan ito yan. Unang paksa mga kapatid ay pag-usapan natin ang paraan ng paglinis mula sa mga najasa. Now anyway,
Ano ba ang ibig sabihin ng najasa? I think na-topic na natin yan, mga kapatid, no? Najasa, basically, ito yung mga pinandidirian natin o kinasusuklaman natin. Yung itinuturing natin na marumi. Basically, yun yung najasa, najis. Iyo. Di ba? Okay. So, yun. Anumang bagay na kinamumuhian natin o kinasusuklaman natin o tinuturing natin na marumi. At sinasabi na kullu ainin yuhramu tanawuluha. At ito ay natapik na natin na sinasabi ng iba na pag sinabing najasa, ito yung bagay literal, no? Literally. Ito yung physical na bagay na ipinagbabawal tangkilikin. Paano ba yung mga physical na bagay na pinagbabawal tangkilikin? Halimbawa, ano? Ulitin natin, sa definition ng najasa, ilan sa mga nag-define na ang najasa, ito ay bagay o physical na anumang bagay na ipinagbabawal tangkilikin. Anumang physical na bagay na ipinagbabawal tangkilikin. For example, sinabi nating alcohol, di ba? Ipinagbabawal tangkilikin ng alcohol. So by this definition, alam natin, topic natin last week yung hukom ng alcohol based on kung ito ba ay najis, kung ito ba ay tahir. Right? So kapag kinuha natin ang definition na ito ng najasa, sasang-ayon ito doon sa mga nagsasabi na mga scholar na ang alcohol ay najis. Okay? Bagot, yet majority sa mga scholar na sinasabi na ito ay najis physically. Right? Kasi spiritually, walang pagtatalo doon. Nagsang-ayon sila na ito ay marumi talaga when it comes to spiritual meaning, spiritual aspect. Nagkaroon ng maraming sagupaan ang opinion pagdating kung ito ay malinis o marumi pagdating sa physical. Right? Okay. So by this definition, ay sumasang-ayon ito doon sa opinion mga nagsasabi na ang alcohol ay impure or najis physically. Okay? Okay. Wala al-istiqdaruha, wala darabayan. Okay, makilaw ya sifat ng hukmiya. Anyway, so yun ang isa sa mga definition na tinatawag na najasa. Okay, let's talk about the hukmo izalati najasa. Ano ba yung hukom? O sabihin natin ay hatol, no? Hatol sa pagtanggal ng najasa gamit ang tubig. Okay? Anyway, pagdating sa tinatawag na pagdating sa pagtanggal ng najasa, alam natin yun. Ano bang hatol? Ano bang hatol pagdating sa pagtanggal ng najasa, mga kapatid? I'm not talking about the way. I'm talking about the ruling itself. Imagine. Di ba? Okay. Ibig sabihin, ang pagtanggal mismo, removing najasa, of removing najasa. Okay, ang ruling nito, ito ay wajib. Or obligatory. Mandatory. Okay? So kapag alam mo na mayroon kang dumi, ay obligado sa iyo na tanggalin yun. Pero nagkakaroon ng iba't ibang issue yung pamamaraan ng pagtanggal. Okay? Nagkakaroon ng issue. And specifically, sa bawat pamamaraan, may mga kanya-kanyang hatol ng mga scholar. Pero nagkasundo sila na ang pagtanggal ng najasa, pagtanggal ng dumi, nagkasundo sila, nagkaisa na ito ay obligadong gampanan ng bawat isa. Alam na namang hayaan mo lamang yung dumi. Ayaw mo ngang maging marumi yung pisngi mo, yung mukha mo. Di ba? Ayaw mong humarap sa mga tao na meron kang o may kulangot ka. Kasi nakakahiya. At tatanggalin mo yun at pinandidiriyan kapag may sipon kang lumalawit dito. Di ba? Samantalang natin ang sipon, Sharia speaking, hindi naman siya najis. Hindi siya tinatawag na, pwede ka magsalabang habang lumulutang yung sipon mo. Walang problema. Kalaki daw ng ating pananampalataya,
Ay, kalinisan. Oh, tama, kalahati ay kalinisan. Generally speaking, walang duda. Di ba? So, when it comes to Shara'an, ibig sabihin, Sharia speaking, sa law, illegally speaking, kumbaga, pwede kang magsala habang may kulangot, habang may sipon na tumutulo. Pwede mong, hindi nga nakapag-invalidate ng saum kapag ginulunok mo yung sipon mo eh. Laway. Oh. Yung galing dito o yung lumabas na sa ilong? Ilabas mo tapos kainin mo, nasa sa'yo yan. Hindi. Hindi, pag nilabas na, wala na. Hindi na pwede yan kasi, oh. Kailangan, sabihin, nalunok mo yung pag nandun pa sa loob. Similarly, ganun yung laway. Nag-ipon ka ng laway, tapos lunukin mo ulit, tapos ibuga mo, lunukin mo, ay, bukod sa nakakapag-invalid, nakakadiri. O ito, kumakain. Kumakain. Di ba? So, iba yung usapin legal sa usapin ng sabihin natin ng, ng karaniwan. Okay, halimbawa, pagtingin natin at saka sa legal na pagtingin. You know? So, ibig sabihin mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na ang pagtanggal ng dumi, ang sinasabi natin dumi dito yung dumi na itinuturing ng Sharia. Di ba? Ay obligatory, obligado. Ano? Na tanggalin. Subalit, pagdating sa tinatawag na ay nagkakaiba pagdating sa pamamaraan ng pagtanggal at yung gamit ng pagtanggal o paglinis. Okay, yun. Sakop na sa pamamaraan niya mga kapatid. You know? So, hukmo ishtiratun niya, lizatin najasa, rabi ashyak fi wujudin najasa, kasintifa bin najasa. Tapos na ito, mana. Tapos na natin ito. Anyway. Okay mga kapatid. So, ngayon, let's talk about the removing najasa using water. Ang pagtanggal o pag-alis ng najasa gamit ang tubig. Kaya alam natin pag sabi, gamit ng tubig, sabihin, kailangan talaga yon gamit ng tubig. Pero what if kapag nalaman nyo na may mga scholar na hindi kondisyon na gamitin ng tubig? Pwede kang gumamit ng ibang bagay kahit na may tubig. Ha? Ang tayamum naman kapatid, ay sa wudu naman yun. Okay? Sa wudu yun. Yung pagkailan ng aso, nilakan natin. O tapos? Buhangin niya. Oo nga, are talking about the... For example, I'm talking about the najasa. Okay, iba naman yung tayamum. Tayamum, ikapalit ng yan, kapalit ng tubig, kung walang, kapalit ng wudu, kung walang tubig. Pagtanggal ng, sa atin, focus on the issue, pagtanggal ng dumi. Ha? Kaya nga, di ba? So, ito yung natin. Pag-usapan natin ito, ano ba yung, ang paggamit ba ng tubig ay kondisyon, obligatory, o hindi? Okay, kasi understood na yun, pag dependent situation, walang tubig, alam ang mga gawin mo. We're talking about na nandyan lahat yung availability. And available yung tubig, available yung dahon, available yung tinatawag na tissue, pero hindi mo ginamit ang tubig. Ginamit mo ibang bagay. So, obligatory bang gamitin ng tubig? Kahit pa sabihin natin na available yung mga ibang ibang mga sabihin natin kasangkapan? O hindi siya tinatawag na kondisyon? Face-to-face basis. Wala na tayong isang case lang tayo. Face-to-face basis. Isang kaso nga lang tayo. Okay. Sino sabi na dito? Kondisyon o kinakailangan? Nagkailangan gamitin ng tubig na hindi pwedeng gamitin ng ibang bagay maliban sa tubig. Wala? Saan ba tayo? Hindi ba paglilinis tayo? Ano ang gulo ninyong kausap? Walang depende. Isang issue lang tayo. Nandyan lahat yung available na sangkap para sa paglilinis. Nandyan yung tissue, nandyan yung tubig sa harapan mo, nandyan yung bato, mamili ka na lang. Okay? Yes. May sinigyan. Okay? Imbes na tubig yung gamitin, kinakot ng mga asawa. Good point, pero gusto kong i-debate yan.
Una-una, na, yung kinutkot ng kanyang asawa, gamit ang kanyang kuko, ito ay tinatawag na sperm. Ang sperm, alam natin na hindi naman najis. Condition start. Oh, Ang bang sa conditions pala rin tubig, pagtanggal ng dumi, no? Pagtanggal sa udo. ano mang topic natin? Pagtanggal ng dumi. Pagtanggal ng dumi, ipagamit ng udo. Tubig siya ako. Oregano siya. Hindi siya. Hindi siya. Tubig. Tubig lang naman rin. Hindi ka naman. Anong pagkakaiba ng dalawa? Pagkakaiba ng dalawa, kapag sinabi mong kondisyon at kinakailangan, ibig sabihin, tubig ang gamitin mo muna bago ka pa gumamit ng ibang bagay. Linaw. Pangalawa, kapag hindi kondisyon at hindi kinakailangan, pwede kang gumamit ng ibang bagay kahit available na yung tubig. Okay, hanggat ang mahalaga, ito ay nalinis. Conditions start. Okay, naliwanagan kayo kung kondisyon o hindi. O kondisyon sa inyo. O ikaw, sinong sasalungat? O mag-isa ka lang, kawawa ka, mag-isa ka lang. Oh. Okay. So, diyan na. Nasa ano kayo? Nasa korte, ha? Nasa paglilitis tayo. You know? Okay. So, ano bang sinabi sa inyo ng kudigo ninyo? So, scholars have differed over the necessity of having water when removing najasa according to two views. So, mali na mga kapatid. Okay. So, nangangahulugan dito na nagkaroon ng pagkakaiba ng opinion ang mga scholar ng Sharia ng Islam hinggil sa paggamit ng tubig bilang kondisyon sa pag-alis o pagtanggal ng najasa. You know? Bilang kondisyon. Nagkaroon ng dalawang opinion. So patulad ninyo, nagkaroon ng iba't ibang opinion, dalawang opinion sa bagay na ito. May mga nagsabi sa inyo na kondisyon, kagaya na Sheikh Haya, no? May mga nagsabi naman sa inyo na hindi kondisyon. Ito, bumaliktad yata si Almiro. Nag-iba ng opinion. Okay. So, pag-usapan natin yan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. You know? Ano yung unang opinion mga kapatid? Ang unang opinion, first, it is a condition to use water when removing najasa. So, this is the position of the majority. Malikiya, Shafi'iyya, Hanbali, Zufar and Muhammad ibn al-Hasan among the Hanafis. Okay, nang ibig sabihin, mga kapatid, ang unang pananaw, ipinagpapalagay na kailangan ng tubig upang maalis ang najasa. You know? Kailangan or kondisyon ng tubig. So, removing using water, okay? First opinion, it is condition. Necessity. You know? Kaninong opinion na ito mga kapatid? Ito yung mga pananaw ng nakararami. Ibig sabihin, majority. Of scholars. You know? Karamihan sa mga ulama, nagsasabi na okay, al-jumhur, no? Kabilang ang mga Malikiya, Shafi'iyya at Hanabila. Ganito rin sinabi ni Zufar at Muhammad ibn al-Hasan mula sa mga Hanafiya scholar. Ibig sabihin, lahat yung Hanafiya. May mga scholar ng Hanafiya na pumanig sa majority, may mga ibang Hanafiya na hindi pumanig sa majority, which is pangalawang opinion. Okay? Na kung kaya, of course, hindi kabilang dito mga kapatid, ang usapin na ito, labas dito yung mga bagay na may malinaw na teksto na nagpapahintulot sa paggamit ng ibang bagay bukod sa tubig, no? Upang alisin ang karumihan tulad ng dumi na lumalabas mula sa dalawang daanan, which is tayo at sa kaihi, o ang mga balat ng mga bangkay ng hayop at iba pa. Which is tatalakay natin yan. So labas dito yung issue na malinaw sa teksto na pwedeng gamitin ng bato. O katulad ng pag, di ba, nakalagay yan, istinja? Okay. Istijmar, okay? At gayon din yung tinatawag na sabihin natin paglinis pa magitan ng ng lupa, which is yung dinilaan ng aso, di ba? So labas natin dito kasi mayroon tong malinaw na mga pruweba. We're not talking about the karaniwang dumi. Halimbawa, malinaw? Okay, sabihin natin na halimbawa ganito. Sa damit mo,
meron kang najasa. Right? Tapos, o kaya sabihin natin sa katawan mo, may najasa ka, pero iba yung kasi iba yung usapin ng najasa dumadaan sa dalawang butas. Kasi malinaw yun, may teksto talaga na malinaw yun, na may patunay na pwede mong gamitin ng istijmar. You know? What if kapag, binato mo yung tae, at pagkatapos ay tumalsik sa tinatawag na paa mo, o bahagi ng katawan mo. Right? Tapos, huwag mo na sabihin, uy, amuhin mo, tapos, lalasahan mo. Tae nga. Okay. Okay? Pagkatapos nun, ngayon, ang gagamitin mo ngayon, panlinis, tubig, nandyan, available, nandyan ang tubig, nandyan yung sabi natin, pwede mong gaganyahin, andyan yung tapos na tissue, wipes, right? Bunot, ano pa man katulad nito. Okay, sabi natin handkerchief, no? So ngayon, sa unang opinion, kung ang papanigan mo ang unang opinion, which is majority of the scholars, ay kinakailangan na pipilin mo agad yung tubig. Kasi condition yun. Okay? Kasi ito yung mga specific na senaryo na walang tiyak at walang tukoy na pruweba na gamitin mo yung mga bagay na ito. Right? Which is pangkalahatan na tinatawag na sabihin natin na bagay. Okay. So, sa mga ulama na ito, pag yan ang mangyari, sinasabi nila na kinakailangan ay tubig. Hindi mo pwedeng gamitin ibang bagay maliban sa tubig. Pwede mong gamitin yung bagay na yan kung after na ng tubig. O, pero yung pangunahan mo yung tubig, o kaya sabi natin, isantabi mo yung tubig, hindi pwede. O, para sa kanila, hindi pwede. Okay. Now, ano yung mga patunay ng mga scholar na ito? Mula sa Quran. Sa chapter 25, verse 48, Al-Furqan. Okay, yung proof nila ay ito. Okay? 25, verse 48. As a proof, no? So, sinabi ng Allah, bilang tinatawag na pangkalahatang batayan, ano ba sinabi ng Allah? وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. At ibinaba namin mula sa kalangitan ang pahur o dalisay na tubig bilang paglilinis. So, sabi ng kanilang mga ulama na ito, no, ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tubig ulan para gamitin sa paglilinis. Sa nangangahulugan na kailangan ang gamitin sa paglilinis ay ang tubig. Ngayon din, sinabi ng Allah sa Suratul Anfal, chapter 8, verse 11. Okay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. At ibinaba para sa inyo ang tubig ulan mula sa ulap upang linisin kayo mula sa physical na karumihan. So specifically, alam natin, ang ulan ay bahagi ng tubig. Uno, isa sa mga uri ng tubig, mga kapatid, na kung kaya, malinaw mismo ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kabutihang loob or ni'mah sa mga alipin niya sa pamamagitan ng pagbibigay ng tubig bilang bagay na nagpapadalisay at naglilinis. Malinaw sa dalawang aya na yan. Kaya kung mayroong ibang bagay na makapag-aalis ng najasa maliban sa tubig, hindi na sana ito naging natatanging dahilan niya upang ito ay pagmalaki bilang biyaya. Yan ang kanilang katwiran. Okay? Na kung kaya, para sa kanila ay kondisyon sa lahat ng paglilinis ng dumi, kinakailangan ng tubig. Okay? Kinakailangan ng tinatawag na tubig. Okay. Mula sa sunnah, hadith, o sabihin natin proof mula sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa na rito ay ang hadith ni Asma radhiyallahu anha na kanyang sinabi, Ja'at imra'atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ara'aita ihdahunna tuhidu fi thawbi kayfa tasna qala tahuttu thumma takrusuhu bil ma'i wa tamdahu wa tusalli fihi. May isang babae na lumapit sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagtanong, ano ang dapat gawin ng isa man sa amin kung siya ay nadumihan ng dugo ng hayd o rigla sa kanyang kasuotan? So ito ay katanungan, no, bilang concern ng mga kababaihan. It's a girl thing. No? Na what if kapag ang mga kababaihan ay biglang nagkaroon ng rigla, tandaan natin, noong unang panahon, wala pang whisper with wings. Okay? O, wala pang mga sabihin natin ay pangpigil.
Oh. Pamatay. Ah? Ano yun? Ano yun? Pasador? Ah, bakit alam mo? Have you been before? I used to be. Okay. Okay. Okay yun, mga matatanda, yan ang ginagamit. Ay, iba nga, bunot eh. Oh, yun sabi nila, first napkin, bunot. Sugat pati lubot. Ano po? Puro kayo kalubuhan, no? Ay, talaga, oh, alam na talaga. Hindi talaga siya Ah, okay. Mashallah. No? So, itong mga sahabiya, okay, nagtatanong sila dahil concerned sila sa kanilang sala. Di ba? So, paano yun? Kasi ibig sabihin, tinuturing dito na ang dugo, alam natin, ang dugo ng regla ay najis. Okay? Ito ay najasa. So, sabi ng isa, sa paano, pag napapano kami, isa sa amin, halimbawa, ay nadumihan ng dugo sa hinang hayab sa kanyang kasuotan. Kaya sinabi ni Prof. Kuskusin ito, kuskusin ito at sa kalabhan gamit ang tubig. Malinaw. Gamit ang tubig. Malinaw? Kaya kay fatas na, tahutto thumma takrusu bilma. So dito, specifically, binanggit ng Prophet Sallam, paano yung paraan ng paglinis ay gamit ang tubig. Okay? Kaya nga, may mga remarks sa mga scholar dito. Ang kars dito, Arabic al-word na kars, takrusuhu. Okay? Sa hadith na yun, mayroong word na al-kars na ginamit. Okay? Al-kars. Na kung saan, ang definition ng kars sa ng mga Arab ay ang pagkukuskus gamit ang dulo ng mga daliri at mga kuko habang binubuhusan ng tubig. Kasi ngayon chlorine na di ba? Dati chlorine madali na matanggal yung Dati, habang binubuhusan, kinukuskus ng daliri o kaya ng kuko. Yun yung karsa, tinatawag na sabi nating Arabic. Kaya ang word na ginamit ng Rasulullah bilang gabay sa kanila, paano yung paraan, ay thumma takrusuhu bilma. Okay? Takrusuhu bilma. Ibig sabihin, habang binubuhusan ito ng tubig, kinukuskus nyo ito. Yun yung mga kapatid. Then pagkatapos ay wisikan ito, o sabi nating squeeze, pigain. Pagkatapos ay maaari na siyang manalangin gamit iyon. Okay? Pwede na silang gumamit. Ibig sabihin dito, hindi man totally natanggal yung mark nito, walang problema. Ang mahalaga, natanggal yung tinatawag na najasa, yung dumi. Kasi sapat na yung mark, wala hindi na yun. Ang ma'zur, kumbaga excuse na yun. Kasi mahirap tanggalin yung dugo ng sa totoo lang. Yung mancha ng sanhi ng regla, ng dugo. Okay? Kumakapit talaga siya. Malinaw? So dito, ang punto ng hadith, itinuro mismo ng Propeta Muhammad sallam ang paggamit ng tubig bilang tiyak na paraan ng paglilinis sa dugo ng haid. Hindi niya pinapahintulutan ng anumang ibang likido na nagpapahiwatig na ang tubig ang siyang kondisyon sa paglilinis ng najasa. Hindi lamang ng dugo, kundi lahat ng uri ng karumihan sapagkat walang kaibahan ng dugo sa ibang najasa. Yun ang kanilang arguments. Okay? Mayroon pa yan, patunay sila. Hadith din, na mula sa hadith ni Anas bin Malik radiyallahu anhu, na kanyang sinabi, inna Arabiyan bala fil masjid, fakama ilayhi ba'dul qawm, faqala sallallahu alaihi wasallam, da'uhu wa la tuzrimuhu, qala falamma faraga da'a bidalwin min ma'in, fasabbahu alayh. Ito, alam na niyo yung kwento na ito. Tungkol sa isang Arabo na umihi sa loob ng masjid, right? Okay. So isang Arabi, isang Biduin, ang umihi sa loob ng masjid, tumindig ang ilan sa mga kasamahan ng Propeta Sallam upang pigilan siya. Ngunit sinabi ng Propeta Sallam, hayaan ninyo siya at huwag ninyong guluhin. Di ba? So sa ibang narration, tinukoy kung sino ang tumindig para sa bunutan, hindi. Para pigilan. Hugutan ng ulo. Sino yun? Si Umar bin Al-Khattab. Sabi niya, da'ani ya Rasulullah, adribu unuqa. Hayaan mo ako, propeta ng Allah, na putulin ko ang liig nito. Di ba? Kasi nanggagalaiti,
no, sa pag-ihi sa loob ng masjid. You know? Pero subhanallah, kalmado lang ang Propeta sallam. Da'uhu, okay? Sabihin ay hayaan nyo muna siya, huwag nyo gambalahin ang kanyang pag-ihi. Ang kanyang alam mo yon, yung bang, kasi bakit maraming benepisyo kapag hinayaan. At may maraming disadvantages naman kapag pinigilan. Medical world, no? So, hindi lang medical, maging sa tinatawag na physical. Halimbawa, kapag physical, kapag pinigilan mo ito habang ihing-ihi siya, maaring kumalat sa halip na sa isang portion lamang o sa isang region lamang, ay lalakad sa iba't ibang region. Okay, mayroon region 6, region 7, region 8. Diba, ganyan yan. O, sigaganon yung ihi. O, kakalat yun. Diba? So, in terms sa medical naman, kapag pinigilan mo siya, siyempre titigil yung ihi. Samantalang hindi pa naibuhos lahat, magkakaroon ng apekto ito sa tinatawag na katawan ng tao, sa loob. Sa pantog niya. Diba? Kidney failure, mga kapatid. So, ganyang ka-wisdom ang propeta, kalawak ng wisdom ng propeta Muhammad sallam. Whereas kapag pinigilan ito, at least nairaos niya lahat, hindi makakapit sa kanyang kalusugan, at the same time ay nandoon lamang sa isang region, sa isang area, at madaling linisin lang yun. Okay? So, ang Islam ay religion ng, kumbaga, ease, no? Kaluwagan, kahinahunan, kaluwagan, at of course ay pangunawa. Practical ang ating tinatawag. Napakaganda na rin kung i-analyze lang ng isang tao. Okay? At hindi lamang yan, ginawang Propeta sallam ay inutusan niya, no? Pagkatapos ng umihi, ang Propeta may nag-utos na magdala ng isang timba ng tubig at ito ay ibinuho sa lugar na inihian. So, ang punto ng proof na ito, ang punto sa issue na ito, mga kapatid, tubig yung ginamit. Right? Tubig yung ginamit para tanggalin, linisin, alisin yung dumi, yung najasa. So, may mga pruweba sila, natin masisisi, anong opinion nila? May mga pruweba sila. Sa labas sa Islam, water is the best solvent on earth. Ano yun? Pakiuli? Water is the best solvent. Solvent. What the... Panglinis in general. Okay, akala ko yung pandikit yung solvent. Okay. Totoo naman yan, walang duda. Di ba? Ika nga, the best way of removing najasa is using water. Walang duda. Yan ang pinaka-the best sa lahat. You know? Tubig. Okay. So, dito, hindi pinahintulutan ng Propeta sallam, batay sa hadith na yan, na ang pagkatuyo o init ng araw ang siyang maging sanhi ng pagdalisay sa lugar. Diba? Pwede naman sa sallam na hayaan lang hanggang sa matuyo kasi disyerto eh. Right? Disyerto siya. Mga kapatid. Sino to? Okay? Disyerto siya, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Kaya naman, dito malinaw ang kanilang punto. Sa halip, tinukoy niyang ibuhos dito ang tubig na nagpapatunay sa pagiging obligado ng paggamit ng tubig sa paglilinis ng najasa. Okay? So yan ang pangalawang patunay niya. Quran at saka hadith, meron silang pangatlong patunay which is based on the scientific common or common sense. Sabi nila, hindi na isalaysay kailanman na ang Propeta Muhammad sallam ay nag-alis ng najasa gamit ang anumang bagay maliban sa tubig. Sa halip, maraming patunay na siya mismo ay gumagamit ng tubig. Dahil walang matibay na batayan nagpapahintulot na paglilinis gamit ang iba, nanatili ang pagiging eksklusibo ng tubig bilang paraan ng paglilinis. Sapagkat kung ito'y pinapahintulutan sa iba, marapat lamang na malinaw itong itinuro ng Propeta sallam tulad ng kanyang ginawa sa ibang issue. Okay? Now, ikaapat na patunay nila, ang kiyas or paghahambing or analogy sa kondisyon ng tubig para sa pag-alis ng hadath. Yung kanilang analogy. Ano ang gamit? Ito gamit natin ng tinatawag na analogy. They are using analogy. Ano sa ano? Ano sa Arabic ang analogy? Kiyas. No? Paghahambing, paghahalintulad. You know? Pero kailangan alam niyo paano i-apply ang tinatawag analogy, mga kapatid. Kasi hindi lang basta sa paghahambing. May mga ano yan. Kumbaga may mga tools na pwedeng na para maituring na yun ay analogy or kiyas. Okay. Kiyas nila sa tinatawag na wudu.
Anong meron sa wudu? May wudu kasi may hadath. Right? Hadath. Anong hadath? Yun yung occurrence. Yun ang nangyari sa atin. Hadath means yung nangyari, kaganapan, para sa ganun, maging dahilan na magwudu ka. Right? So, anong gamit ng wudu? Basically ay water. Di ba? Ginamit nila ang wudu ay, siyempre, ang gamit ay tubig. So, hadath, anong hadath dito? Yung dumi. Basically, ang hadath ay dumi. Subalit, spiritual, ano naman? Kumbaga, hadath, na tinutukoy dito yung alam mo yon, pagbuga ng hangin sabihin natin sa likod, o kaya sabihin natin paglabas ng tayo at saka nang sabihin natin ng okay. So, yun. Kaya magkakaroon ka ng tinatawag na wudu. So, pag-alis ng hadath, tulad ng wudu at gusul. Kung ang hadath na mas magaan kaysa najasa, malinaw, ay hindi maaring alisin maliban sa tubig, maliban sa mga kondisyon ng tayamum, siyempre, lalo't higit ang najasa na mas mabigat ang epekto ayon sa Sharia. So, yung hadath na yan, mga kapatid, yung najas ay, meron tinatawag na najas. Yung hadath na ito, kumbaga, tinitimbang nila sa tinatawag na najasa. Ibig sabihin, ang najasa ay napakabigat nito pagdating sa Sharia. Kasi dumi talaga siya, di ba? Samantalang yung hadath, halimbawa, nakautot ka lamang, di ba? O kaya sabihin natin, pumulandit yung gusul na, ito ay, kung ikukumpara mo yung kabigatan, mas mabigat ang najasa. So kung ito ay mas magaan kaysa najasa, yung hadath, nangangailangan ng tubig, paano pa kaya itong tinatawag na najasa? Right? Yun ang kanilang analogy. Di ba? So kung ito, kinakailangan mo ng tubig yung wudu, kasi mag-wudu ka gamit ng tubig. Right? Maliban lang sa time kasi walang tubig. We're talking about na wudu. Malinaw? So, yung hadath na yan, mas magaan pa. Kumbaga, mas magaan pa yung krimen kaysa tinatawag na najasa. Igagamit ka ng tubig dito. Paano pa kaya sa najasa na mas mabigat yung krimen? So, kung mas kinakailangan mong gamitin ng tubig, yun ang kanilang tinatawag na arguments. Naintindihan ninyo? Yes. Ay, hindi nyo naintindihan? Naintindihan mo? Naintindihan mo hindi? Linawin natin ha. Okay. Sige. Sure ba? Hindi mo naintindihan? Okay. Di ba mag-wudu ka? Anong sanhi ng wudu? Kasi may hadath. Okay. Dahil nakautot ka, umiika, kasi may hadath, kinakailangan mo mag-wudu. Okay. Halimbawa, sabihin natin nautot ka. Hindi ka pwede magsala kung walang wudu. Right. Anong gagamitin mo sa wudu? Tubig. Good. Naintindihan mo yan? No, sabi ng mga ulama na ito, yung hadath, nang kung saan nandun yung sabi nating occurrence nangyari sa'yo, kung ikukumpara mo yung kabigatan, yung krimen, yung seriousness, pagdating sa tinatawag na najasa, danasa kasi yung dumi, halimbawa, sabihin natin dugo ng regla o kay dugo ng mas mabigat na krimen yung najasa kung ikukumpara mo sa hadath. Right? Mas mabigat to. Kumbaga, mas serious itong najasa. Mas matimbang. Right? So, kumbaga, pagdating sa timbang, mas magaan itong hadath kaysa tinatawag na najasa. Kung ang magaan ay nangangailangan ng tubig, dahil magwudu ka, nangangailangan ng tubig, para linisin ka, how much more ang najasa? Samantalang ito, magaan, pero nangangailangan ng tubig, paano pa kaya itong mabigat, tapos hindi nangangailangan ng tubig? Kaya sinasabi nila na ang tubig ay kondisyon. Basta, meron bang hadith na mas mabigat ang nagyasa sa Yan ang kanilang katwiran. Wala namang hadith, pero yan ang kanilang analyzation. Pangunawa nila. Yun ang kanilang pangunawa. Okay. So, yun. Kaya sabi nila, kung hindi pinapahintulutan ng wudu gamit ang ibang likido, bukod sa tubig, kasi kung ating i-analyze kasi, sa pangalawang opinion, pwede gamitin ng ibang likido. Right? Sa pangalawang opinion, kasi halimbawa, yung ibang likido, ito yung sa pwede mong gamitin yung buko ng tubig,
buko ng tubig. Sorry. Tubig ng buko. Parang ano, yung bahaya na yun. Yung, yung, tubig, gano, yung sabihin, pwede mong gamitin. Sa ito, lalong lumala. No? Ibig sabihin ay yung likido mula sa niyog, buko, o para sa pangalawang opinion, sa unang opinion, hindi mo pwedeng gamitin yan kasi talagang pure water ang kailangan gamitin. Okay? Pero sa ibang opinion, ibig sabihin, bukod sa pure water, pwede mong gamitin. Gaya halimbawa ng anumang likido. No? Pwede yung acid. Okay. Pwede mong gamitin yung alcohol. Pwede mong gamitin yung tinatawag na any juices o ano pa mang tinatawag na likido. Okay? Pwede mong gamitin yon o yellow o ano pa man. Okay? Pwede mong ano man bukod sa tinatawag na sabi natin pure water. Okay? So mapapansin mo dito sa tinatawag na sa kanilang takbo ng kanilang opinion, sinasabi na kung hindi pinapahintulutan ng wudu gamit ang ibang likido bukod sa tubig, di ba? Kasi nga hindi tayo pwede magwudu gamit ang ibang tubig, maliban lamang sa pure water. Okay? Hindi pwede yung juice. You know? Ang paglilinis ng najasa ay mas narapat lamang na manatiling eksklusibo sa paggamit ng tubig. Ayun ang kanilang katwiran. Pero sa wudu, pure water ang ginagamit. Tapos, kailangan din gamitin kapag dating sa paglilinis ng najasa. Pure water na dagat? Ha? Dagat pa. Yes, matatawag na pure water. Kabilang yung sasabihin natin tubig, ano yan? Alam mo yung mga kasama, ano yung sabihin pure water? Yun yung mga likas na pagkakalikas sa kanila. Walang halong keme. Okay? So yun. Yun ang kanilang katwiran. So yun, ikalimang katwiran nila, ang tubig ay taglay ang natatanging kakayahan upang alisin ang karumihan at dumi. Maging sa katawan man o sa kasuutan, ito ay napatunayan ng pangkalahatang urf o kasanayang pandaigdig ng mga tao. Sila ay umaasa sa tubig sa lahat ng uri ng paglilinis. Dahil sa taglay nitong kapangyarihan sa pag-alis at pagbabago ng karumihan na hindi matutugbasan ng anumang ibang likido. So, gumamit sila ng orf. Sabihin, yan na yung kalakaran, no? Ng pandaigdigan. Na paglilinis, paggamit ang paglinis o pagtanggal ng dumi, ay gumagamit ng tubig. Okay, so gumagamit sila ng analogy, gumagamit sila ng orf, no, gumagamit sila ng kiyas, gumagamit sila ng orf, yung tinatawag na kasanayang pandaigdigan, gumagamit sila ng Quran at saka sunnah. O saan ka pa? So sa unang opinion, ano yun? Kondisyon. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng gumamit ng ibang likido maliban sa tubig. Malinaw? Okay. So ngayon, dadako tayo sa pangalawang opinion. Pangalawang opinion, hindi itinuturing na kailangan o obligado ang tubig upang maalis ang najasa. So, ibig sabihin, ito medyo maluwag dito, mga kapatid, no? Okay? Sa pangalawang opinion, hindi tinatawag na kondisyon. Ibig sabihin, pag hindi kondisyon, pwede kang gumamit ng ibang likido. Kahit na nandyan yung tubig. Okay. So, yun. So, at pinapayagan ang paggamit ng iba pang pahir o malinis na likido o material. Yan, sa kanila, medyo maluwag sila. Hindi masyadong mahigpit. At ito ang madhab ng Hanafiya. Yung Hanafiya madhab mismo, isang riwaya mula kay Imam Ahmad, at opinion din ni Daud al-Zahiri, Ibn Taymiyyah at Ibn Uthaymin. So, pananaw ito ni Sheikh Uthaymin, maging si Ibn Taymiyyah, maging yung mga Zahiriyah, okay? Ito yung Hanafiya madhab. Ibn Taymiyyah, Ibn Uthaymin, at ang mga Zahiriyah. Okay?
Kaya nga sinabi ni Ibn Taymiyyah, sinabi niya, ayon sa kanyang pananaw, ang mas pinanigan sa usaping ito, kapag ang karumihan ay nawala sa anumang paraan, nawawala rin ang hatol na ito ay marumi. Sapagkat kapag ang isang hatol ay tinakda batay sa isang dahilan, ito ay nawawala rin sa pagkapawi ng dahilan ito. So bakit siya nagiging marumi? Kasi nandoon yung dahilan kung bakit naging marumi. So in order na kapag naalis na mismo yung dumi, yung nawawala yung dahilan, right? At pag nawala yung dahilan, naiba yung hatol. Okay? So regarding sa tinatawag na paglilinis, ang mahalaga para sa kanila, nawala yung dumi. Yun ang mahalaga. Ano man ang gamitin mo, nawala yung dumi. Kasi yun naman yung sabihin natin importante doon para sa kanila. Na mawala ang dumi. Hindi yung pamamaraan kung ano yung gagamitin. Okay? So, ibig sabihin dito, kung tanggalin mo halimbawa ng halimbawa, mayroon kang dumi dito, tapos putulin mo, guntingin mo. Okay, tapos. Okay. So, yun. At sabi ni Sheikh Uthaymin, ang tama kapag nawala ang karumihan sa pamamagitan ng alinmang pampahid o panlinis, ang lugar nito ay nagiging malinis. Okay, so ang pananaw na ito mga kapatid ay nagpapahintulot ng pag-alis ng najasa sa pamamagitan ng anumang malinis at epektibong bagay. Tulad ng suka, tulad ng sabon, tulad ng detergent, tulad ng iba pang mga likido. No, kung tunay na nawala ang kulay, amoy at lasa ng karumihan. Kapag nawala ito, yung bakas ng tinatawag na amoy o kaya lasa o kulay ng karumihan na najasa, halas, tapos ang issue. Hindi nila itinatali ang paglilinis sa tubig lamang, kundi sa actual na pag-alis ng najasa, anuman ang ginagamit na paraan, basta't hindi rin ito najis. So medyo maluwag yung pangalawang opinion. Okay? Now, ngayon, kung tatanungin kayo, saan tayo? Siyempre, doon tayo sa luwag. Right? Maluwag. Ilan lang sa atin ang gusto ng masikip? Uy, ba yung nasa isip ninyo, ha? Okay. Ibig sabihin, mahigpit. No? Mahigpit ito, mga kapatid. Di ba? Pero kung gusto natin yung mahigpit, yun yung pinaka-safe opinion. Right? Pinaka-safe na opinion. So, siguro, mas ligtas ito. Mas favorable ito para sa atin. Pero kung gusto ng kaluwagan, wala namang problema. Kunin yung pangalawang opinion. Pero, ngayon, as a student of knowledge, let us balance, ika nga, no, sa pamamagitan ng mga proof nila, na ilantad na proof nila. Kasi, dito sa unang proof, malinaw na sa atin yung mga pruweba nila. Quran, Sunnah, and at the same time ay, sabihin natin ay mga kiyas at saka urf. Now, maaari kong tanungin itong mga unang opinion. Bakit? Merong bang batayan ng Prophet Salam ay nagbabawal sa paggamit ng ibang bagay? Di ba? Wala, of course, wala. Walang statement na nagsasabing Prophet Salam na bawal mong gamitin yung bagay na ito. Kasi, okay, sabi natin granting, okay, maaari namang sabihin nila na yung unang opinion, okay, wala kaming mapapitang proof. Okay? Pero, yun yung nakasaad sa mga katibayan na tubig mismo. Sasabihin agad daw, bilang sasagutin ko sila, ako talaga. Sa kadahilanan, yun yung karaniwang ginagamit ng mga tao. Kaya normally na ang Prophet Salam ay magpapahayag na gamitin nyo sapagkat yun yung pamaraan. Yun ang karaniwang ginagamit. But it doesn't mean na hindi pwedeng gamitin ng ibang bagay. Kasi kung hindi pwede, maglalahad ang Prophet Salam na ito ay bawal. Right? Okay. Okay, may mga pamantayan sana na ipinahiwatig ang Prophet Salam na yun lang ang pwedeng gamit at wala nang iba pa. Okay. So, let's look about their proof. Ano yung mga tinatawag na pruweba ng pangalawang opinion? Okay. Meron sila sa Sunnah, sa Hadith. Pero mo, mga scholar, may mga batuhan ng dalil. Hindi yung batuhan ng girgir. Okay? Batuhan ng mga batuhan ng dalil. Okay, unang dalil namin mula sa Sunnah, mula sa Hadith ni Salma radhiyallahu an. Na kung saan sinabi niya, Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, sinabi sa kanya, "Qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla shay'in hatta al-khira'a." Faqala ajal, "Laqad nahana an nastaqbil al-qibla li gha'itin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanji bi aqall min 3 ahjar aw nastanji bi raji'in aw bi 'azmin." Nang sabihin sa kanya ng isang tao, "Tinuruan ba kayo ng inyong propeta ng lahat ng bagay, pati na ang pagdumi? Pati na ang itikit ng pagdumi, tinuro sa inyo?" Sumagot si Salman al-Farisi, sabi niya, "Oo."
At ito itinuro sa amin, ipinagbawal niya sa amin ang pagharap sa kibla habang dumudumi o umiihi. Okay, ang paglilinis gamit ang kanang kamay, nakuha na natin yan sa mga nakaraang lecture, ang paggamit ng mas mababa sa 3 bato, at ang paggamit ng dumi ng hayop o buto. Okay? Ang ibig sabihin, o buto ng either buto ng tao, buto ng sabihin natin ng hayop. No? Ibig sabihin ng paggamit ng mas mababa sa 3 bato, ito yung istijmar. So dito, ang punto ng patunay ng kanilang hadith, ipinapakita nito na sapat na ang paglilinis gamit ng bato. Hindi sinabi sa hadith na gumamit ng tubig. Nakipapansin nyo? Walang sinabi sa hadith. Bago sinabi sa tinatawag na aw nastanji bi akal min 3 ahjar. Ibig sabihin, bato ang gamitin ninyo. Para ito yung katwiran nila kung ang Propeta Salam ay itinali lamang ang paglilinis sa pamamagitan ng tubig, bakit sa hadith na yan, hindi binanggit yung tubig? Right? Di ba? May punto rin sila. Paano sa doon? Doon nagbugat mo yun. Tayo nagbugas ng patay, kailangan dito pa rin. Ang paghugas ng patay dahil sa ang tubig, actually hindi yan wajib, kundi ito ay sunnah. Hindi dahil sila ay marumi. Yan ang patunay, doon, ang inspiration ng mga scholar, hindi dahil sila ay marumi. Okay? Yung mga nagdala ng patay, papunta sa libingan, di ba? Kasi mamamatay, magdadala naman sila, bakit sila maglilinis? Hindi dahil sa sila ay tinatawag na muri, kundi yung mga bad spirit o mga bagay, blah, blah, blah. Okay? Ito ay sunnah, pero hindi dahil sa sila ay marumi. You know? So, yung katwiran na ito, ng pangalawang opinion, nakalagay sa hadith na malinaw, sa hadith ni Salman al-Farisi, kung mapapansin ninyo, bakit hindi binanggit ng Propeta Muhammad sallam na kailangan gamitin ng tubig? Diba? Bakit hindi yan itinurong Propeta sallam sa hadith na yon? Nangangahulugan, ang paglilinis ng najasa, pagtanggal ng najasa, hindi lamang nakatali sa tubig. Kasi binibigyan ng importansya ang isang bagay na yun. Ganun ba? Binago na. Tama naman, Lahat ng bagay pwede, iba na lamang kung may dalag sa Ayan, di ba? Isa yun sa mga prof, di ba? Kasi kung nakatali lang sa tubig, hindi na sana babanggitin mo yung hadith na yun, kailangan, nakalaki pa rin yung tubig. Hindi Bago sapat na yung paggamit ng istijmar, sabihin natin pwede ikatwiran niya, pwede i-argue yan ng unang opinion. Ito isip-isip ko lang ba? Pwede i-argue ng unang opinion. Kunyari, ako ipapanig sa unang opinion. Sabihin ko sa pangalawang opinion, kasi yung hadith na yan, may ginagamit sa tinatawag na kung absence of water. Right? Absence of water. Absence of water. Ibig sabihin, gamitin mo lamang yan. Kaya sa salam, okay, kasi sa ibang narration nga, sa ibang narration, ang Propeta Salam ay tumawag ng walang tubig, kundi yung mga di ba? So yan ay gagamitin lang, use absence of water. Ngayon, we're talking about na presence of water. Walang argue dyan kapag absence of water. Yan ang pamantayan. Kaya hindi binanggit dyan kasi nga absence of water. Di ba? Pwede so. Anong dali mo anyway? Parang Bakit yung sa daway na that's it. Iba kasi kasi specific kasi yung tinatawag na certain yan. Ibang yung to. Tama. Actually may tubig din na Allahun nabi turab. Sa doon ay sa mamarats. Ibig sabihin, 7 beses mo siyang tinatawag na then Allah at pangunahan ng lupa. May tubig pa rin yun. Di ba? Okay. Anyway, so ang punto ng sabi, ipinapakita nito na sapat na ang paglilinis gamit ng bato kahit walang tubig, basta't natanggal ang najasa. Ang punto naman ng pangalawang opinion, yes, andyan na tayo. Ibig sabihin, yung sinasabi ng unang opinion na okay, for the sake of argument na yung sitwasyon na yan, hadith na yan ay para sa absence of water. Pero ang punto namin dito, para sa unang o pangalawang opinion, ang punto namin dito, matanggal yung najasa. At yun ang mahalaga. Matanggal yung najasa. Okay? Ano man ang kaparaanan, basta matanggal yung tinatawag na najasa. Okay. So yun. Then, pangalawang hadith, mula kay hadith ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, na kanyang sinabi ng Prophet sallam, "Idza ja'aka ahadukum ila al-masjid falyanzur fa in ra'a fi na'layhi
qadaran aw adan falyamsahu wal yusalli fihima. Ito medyo mabigat, yung hadith na ito medyo sa kanilang opinion. Kasi itong pangalawang hadith medyo may arguments pa eh. Okay, ano yung pangalawang hadith? Kapag ang isa sa inyo pupunta sa masjid, titingnan niya ang kanyang sapatos or tsinelas or pangyapak, at kung makita niya ang dumi, okay? Kung makita niya ang dumi, o alikabok yung dumi dito, yung sabihin natin sabihin natin ay kadar. Pag sinabing kadar, ito yung dumi. Okay? O sabihin natin alikabok dito, punasan niya ito at maaari na siyang magsagawa ng pagdarasal gamit iyon. Tandaan natin, sa panahon noon, mga kapatid, gumagamit sila, nagdarasal sila na hindi sila nakayapak. Nakachinila, nakapangyapak sila. Nakapangyapak sila. Kasi noon, yung kanilang floor ay soil. Ibig sabihin lupa. Okay? Lupa mga kapatid, hindi siya hindi carpet. Kasi wala namang carpet noon. Di ba? Hindi, may mga pagkakataon, pero talaga may mga pagkakataon na talagang lupa yung masim na bawi dati, lupa. Kaya kalagay siya sa hadith sa salam, di ba? Nagdarasal tapos mayroon palang nadya sa sa tsinelas niya. Habang nagdarasal, tinanggal niya, tapos tinanggal ng mga sahaba. So, ibig sabihin dito, lupa yung kanilang sinusujudan. Subhanallah, ganun na mga kapatid. Samantalang tayo, napaka-comfortable, di ba? May aircon pa, may carpet pa, di ba? Masyar, saan ka pa? Tamad pa. Di ba? So, that's another point. Sabi, sapat na. Sinabi sila na tanggalin, tingnan ninyo ito, tanggalin niya ito, punasan niya ito, para maaari, sabihin, falyamsahu. Ang mas na word, mga kapatid, hindi, punasan na, hindi kinakailangan ng tubig. Okay, punasan, adil ganunin, kasi itself, malilinis naman siya ng lupa eh. Right? Mula sa hadith ni Aisha radiyallahu anha, na kanyang sinabi, maka nali ahad ilahidal na illa thawbun wahidun tahidu fihi, fa idha asabahu shay'un min damin, qalas biriqiha, fakasatsu bidhufriha. Isa lamang ang damit namin ginagamit habang kami dinadatna ng buwan ng dalaw. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, kasi wala naman sila dati, hindi sila malig sa luxury na mga abaya na mga ganito. Okay? Isa lang yung kanilang mga sinusuot kapag dinadatan sila ng buwan ng dalaw. Kapag nadumihan ito ng dugo, dinuduraan namin ito at kinakaskas gamit ang kuko. Wow. Di ba? Kasi ito ibig sabihin, kinukuskus niya ito gamit ang kanyang kuko. Okay? Yung word na ako tinatawag na kasat. You know? So, yun ang kanilang tinatawag na pruweba, mga kapatid. Of course, ang hadith ito, mga kapatid, matatagpuan sa hadith ni Al-Bukhari. Di ba? So, kung mapapasin nyo yung daloy ng hadith, dinuduroan namin ito. Alam mo yung laway. O siguro yung tinatawag na siguro yung dumi na, yung dugo na lang ba, na parang pumilan, alam mo yun? O tumilamsik, you know? Kasi naman kaya ng lawa yung buong dugo talaga. Anyway, so yun yung kanilang, yun yung mga pruweba. So pangalawang pruweba mula sa sunna, o apart from sa sunna, sabi nila, ang najasa ay isang bagay na marumi na sa kanyang sarili. Kapag nawala ang kanyang pagpisikal na bakas, kulay, amoy at lasa, sa anumang paraan, bumabalik ito sa pagiging malinis. Yun ang kanilang. Ikatlong katwiran. Ang pag-aalis ng najasa ay hindi kabilang sa kategorya ng mga ipinag-uutos o amar, kundi kabilang sa pag-iwas sa mga ipinagbabawal. Kaya kung ito ay patupad sa anumang paraan, ang hatol ay tinuturing na may bisa. Dahil dito, hindi kinakailangan ang niya or intention sa pag-alis ng karumihan. So anyway, yun ang kanilang mga nagiging katwiran, mga kapatid. Bukod doon sa mga hadith, at bukod doon sa kanilang arguments, no? Sabi nila ng pangalawang opinion na ito ay ang mahalaga malinis. Ang mahalaga matanggal yung sabi natin yung bakas ng kulay, amoy at saka lasa ng dumi. Anumang pamamaraan. Okay? Then tapos ang issue. Pwede mo nang gamitin ito sa ibada o anumang katulad nito. Now, pagtatanungin ko ngayon, saan kayo papanig based on the argument? Saan kayo papanig? Sa unang pananaw, sa pangalawang pananaw? Sa una na. Medyo mas safe, mas ligtas. Kasi doon sa number one, maalalayo ka sa tao. Tapos sa tubig, di ba, may
kaibahan ba sila sa reward sa sa tubig, bawat patak na may... Wala. Walang reward na nakabanggit sa ganyang mga na kapag naglinis ka gamit ng tubig, bawat patak may gantimpala ka. Wala. Baka naman sa mo narinig yes, tablig. Ay, sorry. Maganda sa tubig kasi lalo na yung tubig ulan. Hindi na pala physical, pati yung spiritual. Totoo yan. Totoo yan. Linis din yung spiritual. Para sa akin, mas pipiliin ko yung una. Yan ay kung available yung tubig. Right. Kung walang available yung tubig, may mga ibang likido, ay kunin mo na yung pangalawang opinion. Di ba? Since na, kasi ito yung, anong faida dito sa usapin na ito mga kapatid? Ito yung faida dito, na kapag ang isang bagay hindi na pagkasunduan ng mga ulama, pwede mong tangkilikin ang lahat ng opinion so long at nababagay sa una-angkop sa sitwasyon. Okay? So, now, paano tayo i-concern ang dalawang opinion? Kung nandyan pa yung tubig, syempre, mas pipiliin natin yung tubig. No arguments, no? At mas mabisay at mas mainam yun. Subalit, kapag nandyan na tayo sa senaryo na wala ng tubig at meron namang ibang panglinis, kagaya ng ibang likido, abay, alam naman, stick pa tayo sa una, wala ng tubig. O, no? Sapat na yung tinatawag na pangalawang opinion. Mahirap sa unang opinion kung walang tubig. Maghanap pa talaga ang sa angana. Paano kung wala kang mahanap? Kasi condition tubig para sa kanila. Ito na ang problema sa unang opinion. Di ba? O, pinapahirapan. Kagaya na, halimbawa, kagaya ng issue ng ang pag-touch ba ng, halimbawa, may wudu ka, tapos accidentally, na-touch mo yung babae, without, unintentionally, no? Hindi siya tinatawag na sabihin natin, hindi mo sinasadya. Di ba? So, para sa ibang mga Shafi'i scholar, invalid ang kanilang wudu. Pag nahawakan ng babae, kahit pa asawa mo, para sa kanila, invalid ang wudu mo. Merong scholar na stick sa Shafi'i. Ang ginawa nga niya ngayon, nag-umrah siya. Siyempre, sa kanyang opinion, talagang scholar siya ng Shafi'i. Talaga siya adhere doon sa mga Shafi'i, sa madhab ng Shafi'i. Then, nag-umrah siya, nag-wudu siya, siyempre, habang nagtatawaf, nasagi niya yung babae. Wudu na naman siya ulit. Wudu. Okay? Siyempre, para sa kanyang opinion, para sa madhab ng Shafi'i, wudu. Kasi invalid ang wudu eh. Tapos, papasok na ulit, mag-wudu. Hindi pa nga nakaikot ng isang tawaf, nasagi na naman ng Okay, sige. Anong problema? Wudu. Okay? Pangatlo, wudu ulit. Sabi, problema na to, mahirap na to. Sabi niya, alan, lasto Shafi'i yan. Sa pagkakataon na ito, hindi ako Shafi'i. Aayon ako sa madhab ng majority. Di ba? Ayun, Islam. Ayun, pwede ka mag-stick sa isang madhab kung wala na talagang, kung walang ibang opsyon. Kasi, siyempre, kung baka fanatic ka sa isang madhab. Kasi madalas mangyari yan, sasabihin ng mali. Kasi yung mananaw nila, iba yung pinukuha nila. Kaya, yan ang problema. Kasi pag wala kang background knowledge, ipangalandakan mo yung opinion mo sa iba. Mag-stick ka sa iba, kailangan sumunod ka kung ano yung opinion ko. Di ba? Hindi. Ang Islam ay maluwag, di ba? Sa mga pagkakataon na kinakailangan mong kunin yung ibang bagay dahil yun ang kinakailangan, gawin mo. Kasi hindi naman yung issue na yun hindi na pagkasunduan ng mga scholar. Hindi nagkaisa sa pagbabawal o pagpapahintulot. Bagos nagkasila ay sabihin natin nagkakaiba ng opinion. Di ba? So, subhanallah, Islam is ay ang lang dito kasi, yung problema kasi sa ibang student of knowledge, lalo pat ay fanatic ba? Fanatic sa madhab, fanatic sa isang tao, hindi fanatic sa kung ano yung tinatawag na evidence o at ano yung ng proof. You know? So yun, alhamdulillah, at least meron kayo natutunan kahit paano mga kapatid. So I think tapos na. Allahu a'lam bishawab, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ka mo magpapasa lang sa Depende sa tinatawag na kung doon ka lang sa ibang madhab, tapos alam mong mali yung madhab na yun, kasalanan na yun. Kasi hindi lahat ng madhab ay perfect. May mga madhab na mali talaga sa specific na issue. Wala na sila nandiyan na sa yung proof. Maging fanatic tayo sa proof, sa tinatawag na katibayan. Okay? Huwag sa tao.